Mga minamahal, tayo po ay nasa Heidelberg Catechism Lord's Day 16. At para po sa ating scripture reading, ay nais ko pong basahin ang nasa Romans chapter 6. Sa Romans chapter 6, dito po ang siyang sinasaad. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag namang mangyari tayong mga patay na sa pagkakaisala, paano nga tayo mabubuhay pariyan? O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niya na pako sa krus upang ang katawang salarin ay mag-iba. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Datapwat kung tayo ay nangamatay nakalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. Na nalalaman natin si Kristo na nabuhay na maguli sa mga patay, ay hindi na mamamatay, at ang kamatay ay hindi na maghahari o naghahari sa kanila. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang kinamatay na minsan sa kasalanan, datapwat ang buhay na kanyang kinabubuhay ay kanyang kinabubuhay sa Diyos. Ngayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Huwag nga maghari ang kasalanan sa inyong katawan may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. At huwag din namang ninyong ihandog ang inyong mga sangkap na sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapag-ahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Ano nga? Nagkakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya? Huwag namang mangyari. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo nga'y alipin niyaong inyong tinatalima, maging ang kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa ikapagiging matuwid. Datapwat salamat sa Diyos na bagamat naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan, ay lalong-lalong
lalo't lalong kasamaan, hindi ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal, sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yun, sa mga bagay na ngayon kinahihiya ninyo, sapagkat ang wakas ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Datapwat ngayon, mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay merong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ganito lamang po ang ating pagbasa sa banal na kasulatan. Tayo po ngayon ay nasa Lord's Day 16 at meron po tayo mga ilang tanong at yan ay nakatala po sa ating church bulletin tulad ng tanong bilang 40. Bakit nagawa ni Kristo na pasabog hanggang sa paraan ng kamatayan? So ang sagot dito, sapagkat ito ang katarungan ng Diyos at katotohanan na hinihingi. Tanging kamatayan ng kanyang anak ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Sa tanong bilang 41, bakit siya inilibing? Ang sagot dito, sa paglibing sa kanya ay tunay na kapahayagan na siya ay namatay. Sa tanong 42, kung magkagayo si Kristo ay namatay para sa atin, bakit kailangan tayo ay mamatay din? Ang sagot dito, ang kamatayan natin ay hindi kabayaran ng ating pagkakautang, kundi wakas ng ating pagkakasala at pagpasok sa walang hanggang buhay. Sa tanong 43, ano pakinabang kung tanggapin mula kay Kristo ang handog at sa krus? Sagot, sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, ang ating lumang pagkatao ay kasamang nabayubay o napako, namatay at inilibing kasama niya, kaya ang masamang paghilig ng ating katawan ay hindi na mag-ahari sa atin. Datapwat sa pamagitan niyon ay maiandog natin ang ating mga sarili, na pinakahandog ng pagpapasalamat sa Kanya. Sa tanong bilang 44, bakit idinagdag sa kredo siya'y bumaba sa impyerno? Ang sagot, tinitiyak sa akin na sa maraming kahirapan na krisis at tukso na si Kristo ang aking Panginoon, sa kapighatian di maisasaysay dahil sa paghihirap, sakit at takot ng kaluluwa, lalo na sa krus, ngunit bago pa, kanyang iniligtas ako mula sa paghihirap at pagdurusa sa impyerno. So yan po ang mga bagay na ating bibigyan ng halaga sa umagang ito ng ating pananambahan. Kaya nga ang ating magiging tema ay si Jesus ay namatay, inilibing at bumaba sa impyerno. Tunay na sa kagandahan ng kalooban at awa ng Diyos at pag-ibig niya sa atin, ay talagang itinalaga ng Diyos Ama ang kanyang buktong na na siya ang kordero ng Diyos. Yung salitang kordero, the Lamb of God, ito ay matutunghayan natin sa lumang tipan. Sapagkat sa lumang tipan, ang hinihingi ng Diyos at palatuntunan ayon sa kautusan, ang taong may kasalanan at nais na ang kanyang mga kasalanan ay mapatawad. Sila ay hinihingan ng Diyos ng isang handog na hayop. Kinakailangan ang hayop na yon ay
panganay, malusog, at walang batik ng kulay ang kanyang mga balahibo. At doon ang hinihingi ng Panginoon at yun ay iyahandog na susunugin. At bago ito patayin, ang gagawin ng saserdote ay kanyang ipapatong ang kanyang kamay sa ulo ng tupa. At kanyang i-confess, ipapahayag ang lahat ng kanyang kasalanan at kasalanan ng bayan. At pagkatapos ay papatayin at kukunin yung dugo. At yung dugo ay ihahandog sa Panginoon at susunugin yung tupa. Sa banal na kasulatan, nililinaw ng banal na kasulatan ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo na siya ang ginawang handog ng Panginoon na kung ating sasabihin at ating tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, tayo ay patatawarin ng ating Panginoon sa ating lahat ng ating mga kasalanan. At dito ay tinutukoy na ang kordero ng Diyos, ang Panginoon Jesucristo na kanyang itinalaga, ay siyang magdadala ng ating mga kasalanan. At ang layunin ay upang tayo ay gawing mga banal, walang dungis, walang kapintasan, at malinis, at mga banal, malinis ang mga puso. Kaya ang kordero ng Diyos ang siyang magbabayad ng ating mga kasalanan sa pamagitan niya ng kanyang kamatayan doon sa krus, sa Kalbaryo, sapagkat yon ang hinihingi ng Diyos. Kaya nga ang Panginoon Jesucristo ay nabayubay sa pagitan ng langit at pagitan ng lupa. Nakataas siya doon, nakapako sa krus, na nakita at nasaksihan ng maraming tao na nagsasaad, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. At sa pamagitan niya ay kanyang dinala at tinubos tayo. Kaya nga't nagbayad ang Panginoong Jesucristo ng ating mga kasalanan. Ito ang hinihingi na katwiran at katarungan ng Diyos na ang lahat ng nagkasala ay kinakailangang dumaan ng kamatayan. Yun ang katarungan ng Diyos, kinakailangang mamatay. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit napag-aralan natin, mga minamahal, na sa walang hanggan, ipinakita na ng Panginoon ang kanyang biyaya. Ang biyaya niya ay sagana at dahil sa kanyang kayamanan ng kahabagan ay naawa siya sa atin at tayo ay inilig at gumawa siya ng paraan paano tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan, paano tayo malilinis sa ating mga kasalanan, paano tayo magiging banal at kaaya-aya at kalugod-god sa harapan ng Panginoon. O kaya nga, ang ipinagkaloob niya at ibinigay niya sa atin ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa ating pag-aaral ay kinakailangan na batid natin na si Kristo o ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ikalawa ay kinakailangan mabatid natin na ang Panginoong Jesucristo ay inilibing at kasama tayo na nalibing at gayon din ay dumanas ng hirap. At ang pangatlo ay ihantog natin ang ating buhay sa Panginoong Jesucristo. O kaya nga dito ay tinutukoy doon sa ating Heidelberg Catechism na binasa tulad ng tanong 40, bakit nagawa ni Kristo na pasabog hanggang sa paraan ng kamatayan? Sapagkat yun ang hinihingi ng Diyos kung papaano na tayo ay mapapatawad. Yun lamang ang tanging paraan ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, siya lamang ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. He is the way, the truth, and
the light. At yun ang siyang pinagkaloob sa atin. Biro nyo sa awa ng Diyos, ibinigay niya sa atin ang Panginoong Kristo. At yun lamang ang paraan kung paano na tayo ay iniligtas mula sa kapahamakan, iniligtas mula sa pagdurusa sa impyerno. Abay, matindi yun yung impyerno, sapagkat ang impyerno ay iniligay ng Diyos noon, siya ang lumikha, kaparusahan sa lahat ng masasama. O kaya nga, para tayo ay makataanan, makaligtas sa impyerno, ibinigay niya sa atin ang Panginoong Hesukristo upang siya ang ating maging tagapagligtas, tagapamagitan sa atin at sa Diyos, sapagkat siya lamang ang tanging lunas ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung kaya nga ang Panginoong Kristo ay kinakailangang magdusa doon sa krus sa Kalbaryo dahilan sa kanyang pag-ibig sa atin. Alam ba ninyo na sinasabi ng banal na kasulatan dito sa mga sa John chapter 17, binabanggit dito ng Panginoon yung tungkol sa pag-ibig na ang sabi niya ay kung papaano na siya ay iniibig ng Ama. Yung pag-ibig ding yun ang siyang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tinitingnan ko dito yung tungkol sa binanggit niya na pag-ibig. Sabi niya sa talatang 17, kapitulo 17, talatang 23, na ang sabi dito, ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ang nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. At dito tinutukoy mga minamahal, yung kanyang pag-ibig, sabi sa talatang 26, tingnan niyo po ang 26. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipinakilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mampas sa kanila at ako'y sa kanila. Sa wikang English ay tinutukoy dito yung pag-ibig. Sabi niya, and I have declared unto them thy name, and will declare it, that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Panginoon Diyos sa kanyang tangi at buktong na anak, yung pag-ibig na yun din ang siyang pag-ibig na iniuukol ng Ama sa atin. Hindi natin makikita na iba yung pag-ibig ng Ama sa anak, sa Panginoon sa Kristo, at iba yung pag-ibig sa akin. Hindi ganun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang buktong at tanging anak, yun din ang pag-ibig niya sa atin. Parehong pag-ibig. Yung sukat, yung lalim, yung haba, yung taas ng pag-ibig ng Ama sa kanyang anak, ay gayon din ang pag-ibig niya sa atin na mataas, malalim, mahaba, makitid. Ganong kasakdal ang pag-ibig ng Diyos sa atin.
Kahit ito ang siyang tinutukoy ng Panginoon sa atin. At dahilan doon ay talagang kinusa niya na dahilan sa pag-ibig niya sa atin, siya ang umako ng ating mga kasalanan. Walang, ibig sabihin, hindi natin kayang sukatin yung pag-ibig na yun. Sapagkat sabi niya, ang isang kaibigan ay magbibigay ng kanyang buhay sa kanyang kaibigan. At ganun, kaibigan tayo ng Panginoon. Ganun lalim ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Hindi na bali siya mamatay. Hindi na bali siya magdusa doon sa krus sa Calvary. Hindi na bali akuin niya ang lahat ng kaparusahan para sa atin. Basta nais niya hanguin tayo, iligtas niya tayo sa kapahamakan at hanguin tayo sa impyerno. Sapagkat tayo ay nasa kadiliman. Kaya nga sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo, tayo ay hinugot at inilipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. O kaya nga, ito ang kanyang ginawa. Kaya, ang Panginoong Jesucristo ay nalibing. Tulad na sinasabi sa talatang tanong bilang 41, bakit siya inalibing? Sapagkat ang sagot dito, ang paglibing sa kanya ay tunay na kapahayagan na siya ay namatay para sa atin. Mahalaga yun. Kinakailangan nakikita natin na sa pag-ibig ng Diyos, kailangan mamatay ang kanyang buktong na anak para sa atin. Dahil sa tayo lubusang mahal ng Diyos. Tayo sinisinta ng Diyos. At yung pagsintang niyan yun ay walang hanggan. Hindi maaaring magbago sapagkat ang Diyos ay hindi pabago-bago. Siya ay katulad kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ganoon ang kanyang pag-ibig. Kaya nga't napahayag na kinakailangan siya'y mamatay para sa atin. Kaya't ang kamatayan ay tulad na sinasabi sa talatang tanong 42, kung magkagayon si Kristo ay namatay para sa atin, bakit kailangan tayo ay mamatay din? So tinutukoy dito mga minamahal na yung kamatayan natin, kasi tayo ay galing sa alabok. Kailangan ibalik tayo muli sa alabok. Pero yung kapangyarihan ng Diyos na kaya niya tayong ibangon mula sa kamatayan. Pag tayo ibinangon, hindi na tayo alabok. Kundi meron tayong katawang may kaluwalhatian. Katulad ng katawan ng Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo ay namatay. Pero ibinangon siya. At hindi na siya mamamatay kailanman. Ito yung sinasabi sa Revelation. Ako ay namatay at ngayon ako ay nabubuhay. Sabihin, wala nang kamatayan sa Kanya. Gayun din ang mga mananampalataya na sila ay kinakailangang mamatay. Pero pag sila'y ibinangon, hindi na sila mula sa alabok, kundi mula sa kapangyarihan ng Diyos na binigyan sila ng bagong katawan. Katawang hindi na mamamatay, katawang may kaluwalhatian, katawang mabubuhay, magpakailanman. Hindi na tayo magbibilang ng panahon. Hindi yung katulad ngayon, nagbibilang tayo. Ngayon, 2025, malapit ng magpasko, susunod, 2026, ganyan kabilis. Katunayan, sabi ng mga scientists, napansin nila, bumibilis ang ikot ng lupa, ng sanlibutan, bumibilis. Biro nyo kung minsan ilang beses tayo nagluluto, tapos sasabihin ko, ay, Biyernes na.
Ganun kabilis. Para bang bula na, eto, nawala yung bula, another bula na naman dumating. Ganun kabilis. Kaya pinabibilis ng Panginoon ang panahon. Sapagkat nais niya ng bawat mananampalataya ay makapiling niya doon sa langit at maranasan ng mga mananampalataya ang kalwalatian na naghihintay, na nakalaan para sa kanila. Ito talaga mahirap mabuhay. Kung hindi ka magpapawis, hindi ka kakain. Sabi sa banal na kasulatan, tulad ng binasa natin kanina sa Hebreo, Kapitulo 4, yung kapahingahan na inilaan ng Panginoon. Abay, malaking bagay yun sa mga mananampalataya at kalwalatian sapagkat ang Diyos na ang nagpatayo ng tahanan para sa atin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. So, hindi na magtatayo. Hindi na rin aaraho. Hindi na magtatrabaho. Kaya naman tayo nagtatrabaho sapagkat bahagi yun ng sumpa ng kasalanan. Sabi ng Panginoon ay kinakailangan magpawis bago makakain. At yun ang dulot at gawa ng kasalanan. Pero dito, tinutukoy ng Panginoon na kinakailangan mamatay tayo sapagkat ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Yun ang sinasabi sa Roma. At kinakailangan din na mabago. Yun ang ating hinihintay. Kasi, pag titingnan natin yung ating katawan, maganda ngayon. Pero dadating yung pinaka-apek ng ating kagandahan. Pag dadating ng apek, yung pinakatuktok, wala na. Nandiyan na, naghihintay na yung mga uod sa libingan. At uuuri na tayo. Ayun. Pero, hindi tayo nananalig sa bagay na yun. Nananalig tayo sa sinabi ng Panginoon na tayo ay kasama ng Panginoon sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. O kaya nga, ito ang napakahalaga sa atin. Kaya nga, sabi sa Roma, Kapitulo 6, talatang 6, nalalaman natin ng ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalitin pa ng kasalanan. Hanggat hindi tayo namamatay, nariyan pa rin ang tukso para tayo gumawa ng kasalanan. Sapagkat tayo ay may hina. Tayo ay madaling maakit paggawa ng kasalanan. Kaya nga, naging talata ni Pablo, sabi niya, ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ang kamatayan, mga minamahal, ay pamamaraan ng Diyos kung paano tayo makakarating doon sa langit. Kasi dito, tinukoy na bakit kinakailangan tayo'y mamatay? Sabi sa talatang tanong bilang 42. Kung magkagaiba, si Kristo ay namatay para sa atin, bakit kinakailangan tayo'y mamatay din? So ang sagot dyan, ang kamatayan natin ay hindi kabayaran sa ating pagkakautang. Yung ating pagkakasala sa Diyos. Kundi ito'y wakas ng ating pagkakasala. Pag namatay tayo, wala na.
putol na ang pagkakasala. Para bang isang bangkay na nakaburol dyan, kahit ano ang sabihin ng kanyang kaibigan, sabi niya, "Bay, bangon ka na riyan. Magiinuman tayo. Bay, may lakad tayo dyan." Wala na. Putol na. Para sa paggawa ng kasalanan. Ganon ang ating kalagayan. Na pag tayo namatay, wala nang tukso. Wala nang manunukso sa atin para gumawa ng kasalanan. Kaya sabi dito, yan ay wakas ng ating pagkakasala, pero yan din ang paraan ng Diyos para pumasok sa buhay na walang hanggan. Kaya papasok lamang sa buhay na walang hanggan ay yung mga mananampalataya. Yung mga hindi mananampalataya, diretso sila doon sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno. Ang dahilan, ayaw nilang manampalataya sa Panginoon sa Kristo, sapagkat ang Panginoon sa Kristo ang sagot at tugon sa buhay na walang hanggan. Kaya tayo, okay, pag namatay, wow, sarap. Sabi nga ni Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya kinakailangan tayo'y mamatay. Pero kung hindi, at dumating ang Panginoon, at hindi natin naranasan ang kamatayan, babaguhin din tayo ng Panginoon sa isang katawan na may kaluwalhatian. At hindi na mamamatay kailanman. So, ang Panginoon ay namatay at inilibing. At siya ay dumako sa nanawag sa impyerno. Itong katagang ito ay hindi nangangahulugan ng Panginoon sa Kristo ay talagang nagpunta sa impyerno. Hindi. Ang ibig sabihin ay naranasan ng Panginoon ang lahat ng hirap. Simula nang siya'y ipanganak, simula nang siya'y lumaki, simula nang siya ay hatulan ng kamatayan sa harapan ni Poncio Pilato, hanggang sa siya ay dalhin doon sa Kalbaryo, sa labas ng lungsod ng Jerusalem, at siya ay ipako doon sa krus. Yun ang napaka-tindi na mala-impyerno ang buhay. Walang nagmamalasakit sa kanya. Sapagkat yung mga sinasabi ng mga alagad na hindi siya iwanan, iniwanan siya. At naroon, nag-iisa ang Panginoon doon sa krus sa Kalbaryo. O kaya nga sabi ng Panginoon, Ama, bakit mo ko pinabayaan? So, nag-iisa. Pero ang tanging layunin, titiisin niya ang lahat, alang-alang sa atin, bilang mga mananampalataya. Kaya nga, ang sinasabi dito sa mga mananampalataya, huwag nawang maghari ang kasalanan sa inyong katawan na may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa mga pita. Bilang natin na tayo ay mga patay. Yan ang sinasabi sa talatang 11 ng Roma, Kapitulo 6. Gayun din naman kayo, bilang ninyong kayo'y tunay na mga patay sa kasalanan. Patay sa paggawa ng kasalanan. Yun ang tinutukoy dito. Kasi ang daming tukso na minsan nakaupo ka, tapos may tumabi sa iyo. Maya niya, umalis yung tumabi sa iyo, naiiwan yung anumang gamit niya. Kung minsan, nasa isip mo, ay, naiiwan niya, akin na lang to.
Pero kung talagang tayo ay nasa Panginoon, tatawagin natin, Miss, Mister, naiwan niyo to. So, ibilang natin na tayo patay sa paggawa ng kasalanan, ngunit buhay sa Diyos kay Kristo. Kaya, ano ang sabi sa Roma Kapitulo 6, talatang 13? At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, matulad sa nangabuhay sa mga patay. At ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Kaya itong mga minamahal, ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Umagad tayo sa kabanalan, sa katwiran, sapagkat ang Diyos ay banal at matuwid. Tunay na tayo ay tutulungan sa pamumuhay bilang kanyang mga anak at hindi niya tayo pababayaan sapagkat nagbuwis ang Panginoong Kristo ng kanyang buhay upang tayo'y kupkupin bilang mga anak niya. At kung tayo mga anak niya, gawin natin ang mga bagay ayon sa katwiran at ayon sa kabanalan. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at ito ay iyong pagpalain sa aming mga puso sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.